Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula October 27 to November 2, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, ayusin ko lang sandali ang mga cards. Kasi masikip. Sikip dito. Ano to? Dalawang tao tayo. Oh. Ano to? Well, maraming pwedeng senaryo. So, una, magkakabalik. Hindi man literally magkakabalik. Pwede rin nga. Either magkakabalikan o magre-reconnect ang mag-ex. So, paano nyo malalaman kung tatama ba sa inyo tong reading? Yung lalaki kasal na sa iba. Whether kasal siya sa iba o yung ex niya yung kasal siya doon. Basta in a relationship na yung lalaki eh. So, whether kasal sa iba yung lalaki o kasal sila mismo nung ex niya at magre-reconnect sila. Reconnect o reconcile, alin man sa dalawa. Pero ang show, pag nag-reconnect sila, masaya. Okay? Walang hard feelings. Ganun yung energy. Pero malaki ang chance na, halimbawa lang, kasal sila ex na sila pero kasal sila. Kung ganun ang sitwasyon, mas okay, di ba? Mas malaki yung chance ng reconciliation. Pero grabe naman kung yung lalaki, siya yung kasal sa iba. Tapos yung ex niya magbalik pa, Diyos ko. Doon tayo negative, di ba? Kasi kasal na siya sa iba. Kaya babalik nga yung babae. Ex niya to o third party. Re-reconnect sila o. Yun yung negative. So, syempre, kanya-kanya namang senaryo ng buhay. Depende sa kung sino tatamaan ng reading na to. O, kung di man tumama sa inyo to, edi baka dun sa malapit sa inyo. Anak, best friend, ka-workmate, kamag-anak, magulang. So, ganyan, case-to-case basis. Basta ganyan yung senaryo na parang mababalitaan nyo. Okay? O darating sa iba sa inyo. Anyways, punta tayo dito. Pero meron pa palang pangalawang senaryo, no? Yun yung una, tungkol sa ex. Yung pangalawa,
Teka lang, paano ba to? Determinado magkapera. Pero hindi ko lang sino ba dito. Yung Queen of Candles ba o King of Presents? Huwag na lang natin lagyan ng tao. Energy na lang. So, determinado yung iba sa inyo na magkapera, magkaroon ng abundance in all forms. Kumbaga, willing yung iba sa inyo dumaan sa butas ng karayom, magkaroon lang ng milagro. So, sa madaling salita, determinado magkapera nga o ma-promote. Ganyan yung energy. Sa week na to, ano pa ba? Gusto nila ng peace of mind. Pwede rin dito, oh. Determinado makuha ang peace of mind. Pwede rin dun sa option. Kung di determinado magkapera, ma-promote, edi makuha ang peace of mind. O healing. Aha. Sa madaling salita. Ngayon, punta tayo dito. Oh, umiiyak ko. Bakit kaya? Kaloka naman. Pero maganda. Kasi yung spider, bumaliktad. Kasi delikado tayo kung ganito. Nakita niyo naman, bungok. Bungok, oh. Naging bungok na. Di ba, delikado eh. Since nakabaliktad, edi nakatakas kayo sa panganib. Pero bakit ganun umiiyak to? Paano natin i-explain yan? So, ang dating is, nangyayari na to, mangyayari pa lang kasi kita nyo naman, umiiyak yung tao. So, sad siya. Diba? Matindi ang kanyang kalungkutan to the point na umiiyak na siya. Ang dami rin niyang iyak. Ano yung baliktad na spider. Ang dating sa akin, makakawala siya. Makakawala yung iba sa inyo. Sa anyone na nagpapahirap sa inyo. Kasi nga, ito yung danger natin, bumaliktad. Di nakatakas kayo sa danger. At ang danger ay anything o anyone na nagkukos ng harm, toxicity sa buhay nyo. So, sabihin natin ganito, ina-abuse yung iba sa inyo. In all forms na. Depende sa kung sino makaka-relate. So, sa madaling salita, mag-let go kayo. Let go nyo tong taong to o sitwasyon na nagpapahirap sa inyo at mag-move on. Kayo na kusang aalis sa toxic situation. Ganyan. Ganyan ang dating. Hindi na kayo mahuhulog ulit sa patibong. Kasi gaslight yun eh, yung sinasabi kong patibong. Na kunwari daw, nagbago na siya. Bibigay niya raw sa'yo yung lahat ng gusto mo, pero joke lang yun. O sabihin natin, ila-love bomb yung iba sa inyo sa una. Pero kalagitnaan, back to reality ulit. Na magiging sad na naman kayo. Hindi, walang consistency ayun. Hindi consistent yung tao sa sinasabi niya. So, sa promise
magiging promise sa iba sa inyo. So, ganyan. Kayo na kusang lalayo sa anyone na nagkukos ng sadness. Anyone, anything na nagkukos ng sadness sa buhay niya. Siguro sobrang sakit na to the point na kayo na mismo ang lalayo. Sa sobrang sakit, matatauhan na kayo. Ganun ang dating. Yung iba sa inyo. Na toxic ang taong to. Kailangan nang alisin sa buhay. Ganun. Kayo ang kusang makaka-realize niyan o yung ibang tao na malapit sa inyo. Sabi dito, true. Yes, what you're asking about is the truth. Ang dating sa akin, halimbawa lang, may iba sa inyo na pumunta dito sa video ko, naghahanap ng kasagutan sa isip. Kumbaga, bago siya pumunta, yung iba sa inyo, sa video ko, may mga tanong siya na hindi niya alam kung ano ang sagot, kung yes o no ba. Well, probably yes. Like kasi sabi dito, true. Yes, what you're asking about is the truth. Hindi nyo na kailangan ng pick a card reading. Eto na. Sinasabi na dito, true. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. O